Good morning po, welcome back po sa JCT Moto. Magandang araw po sa inyong lahat. At ngayong araw ay pauwi tayo ng bahay. So galing ng trabaho. May bago palang ginagawang McDonald's dito, malapit lang sa trabaho ko. So papaano tayo papayat nito? So yun po, pauwi lang po ng bahay. Samahan niyo po ako. Maraming salamat po. Today po ay November 17, Friday. Dito sa Davao ay maulan-ulan. Actually holiday nga dito. Dineclared na no work from home at no classes dahil sa laging umuulan. Ilang araw nang nagre-rain shower. So wala pong pasok dito sa Davao at maligaya ang mga estudyante. Matraffic pa rin kahit na maulan, kahit na holiday. Holiday, marami pa rin nagbibiyahe sa kalsada. Ayun, kitang-kita ang mga tapo kahit na maulan, kahit na umaambon. Wow, sarap ng simoy ng hangin, malamig. Sana ganito lang palagi ang panahon, no? Hindi mainit, masarap magmotor. Madalas kasi pag lalo na pag tanghali sobrang sakit ng init, sobrang hapdi. Pero pag hapon naman ay yun, uulan. Expected pag sobrang init, pag bandang hapon ay uulan. So kumusta po kaya ang kuha natin? Ang setup po natin ngayon, ang setting po natin sa ating action camera ngayon ay naka 24 frames per second at 48 shutter speed, 148 shutter speed. So uy, biglang huminto. Mahirap naman kumaliwa dahil may sumusunod. So ang setting po natin ay 24 frames per second at 48 shutter speed at naka ND filter na 16, neutral density 16. Uy, 1 bar na lang tayo. Sana makaabot pa tayo para hindi tayo makatulak na. Hindi ko napansin na pa-empty na pala. Pa-empty na pala ang motor natin. Grabe yung nag-viral na dalawang mag-asawa na sakay ng bus at pinagbabaril. Grabe. Walang gana pag pumatay ng tao. Yung mga halang sa bituka na yun ay para bang walang konsensya. Paano kayo nila haharapin ng Diyos pagdating ng araw na haharap na sila sa Diyos? Matindi si kuya na foreigner, nagbibisikleta. Yan ang maganda, healthy living. Sarap din magbisikleta na. Ang taas ng bisikleta niya. Parang mga 6-footer ata yun si kuyang foreigner. Ay, saan kaya Petron dito? Parang walang Petron dito. Mahal itong Shell eh. Kaya lang, kaysa naman maubusan tayo ng gas, paggasto lang tayo sa Shell. Iniiwasan ko magpagasolina ng Shell dahil mahal. Pareho lang naman yan sila na gasolina. Totoo lang, pareho lang yan ang source ng gasolina. Pamahal dito ang pangalan. Paggas tayo saglit, makaabot lang dun sa murang gasolinahan. Nakapagpagas tayo sa Shell, kalahating tangke lang. Mahal kasi doon. Mas dihamak na mas mura doon sa amin. Nasa 67 lang, 64. Ang sa Shell, 70 ang litro. Grabe, ang mahal. Masakit sa bulsa. Grabe na ang gas ngayon, no? Nung kabataan ko, nasa 10 pesos lang ang litro. Grabe, terrible. Sana mabalik yung panahon na ganun.
na mura ang bilihin, mura ang gasolina, tapos mataas ang pasahod, ay sus, sarap ng buhay. Kaya lang malabo. Pataas ng pataas ang mga bilihin at nahihirapan humabol ang ating sahod. Kaya kailangan natin mag-sideline, maghanap buhay ng part-time para may pandagdag sa kakulangan sa panggasto sa bahay. Ang ganda tignan ng bundok, Apo. Ewan ko lang kung malinaw sa camera, kaya lang pero sa akin kitang kita ko, napakabantayog, napakaganda. Woo! Ang sarap. Ang sarap pagbiyahe ng ganito na hindi mainit. Ang sarap siguro ng buhay sa Europe, no? Yung mga lugar na malalamig, kondisyon ng mga tao, malalamig ang mga ulo dahil malamig ang klima. Dito sa atin, maraming mainit ang ulo dahil mainit ang klima. Totoo yan. Nakaka-apekto ang climate sa pag-uugali ng mga tao. Wow. But every time na ginagamit ko motor nito, parang first time. Parang first time sa pakiramdam. Gusto kong mag full system, kaya lang nahihiya ako sa mga kapitbahay. Maingay kasi pag naka full system. Pero sa atin na mahilig magmotor, mahilig sa malaking motor, ay music sa ating tenga. Pero sa mga hindi mahilig sa motor, hindi mahilig sa malalaking motor, ayaw sa ingay, ay nakakagambala, nakakaistorbo. So respetuhin na lang natin sila. Anyway, enjoy naman natin ang motor kahit na tahimik. So overpass na tayo. Dito yung parte yung nagta-traffic palagi dahil sa ginagawang construction. Kailan kayo matatapos ito, no? Ang tagal. 4 na taon na ata, wala pa rin, hindi pa rin natapos. Grabing traffic pupunta doon. Bilis-bilisan natin, naantok na ako. 2:30 AM pa kasi ako nagising, nagawa ng reports. After ko gumawa ng report, nag-submit at inantay ang aking kapalit sa trabaho, pauwi na tayo. Maakyat tayo ng Las Terrazas. Pasensya na mga kaibigan kung hindi na ako nag-gears. Napansin nyo sa mga video ko na hindi na ako nag-gloves o nag-vest dahil nakakatamad, mainit. Malapit lang din naman ang bahay at trabaho. Pero pag nadisgrasya ako ay siguradong lapnos ang balat ko. Kaya hindi pa rin rason, malapit o malayo ang biyahe, ay kailangan naka-gears tayo. Safety first. Kaya lang mainit talaga, mainit mag-vest. Tapos yung gloves natin, kailangan na natin palitan ng bago dahil may punit na. Matagal na rin yung gloves natin, mag-4 na taon na. Masarap ang hangin ngayon, masarap ang simoy ng hangin.
Masarap ang klima pag hindi mainit. Tamang bangkingan lang. Dahil pag nadulas, sorry, better luck next life. Ayun, no, kitang kita ang coastline sa baba. Pero sa camera, sa video ay malamang hindi nyo tanaw dahil maliit na. Pero dito sa akin, sa personal, ay kitang kita ko. Napakaganda. Wow. Uy, sumayaw yung harapan natin. Ito mahirap sa MT-09 dahil sa magaan siya. Napakalaki ng chance niya mag-wobble, mag-tank slap. Pababa na tayo ng Las Terrazas, approaching ng Mathina diversion. Sorry po. Oh, sarap ng daanan. Kaya lang doon sa unahan kanina eh, maalon-alon. Wow. Oo, pagdating ng bahay ngayon, maglaba, magluto, magbantay ng bata. Yun lang naman ang trabaho natin. Maglinis ng mga ating buy and sell. Sarap pakinggan ng makina ni MT-09. Malakas pa yung muffler ng naka-raider. Talagang tahimik pa lang ang motor natin. Bundok Apo, napakaganda ng Bundok Apo. Sana natatanaw ninyo. Sobrang ganda, oh. Tingnan nyo. Papawaw ka talaga. Napaka majestic. Sana one day maakyat natin yung Bundok Apo. Shout out sa naka CB 650. Quick shift. Sarap ng quick shift ni MT-09. Quick shift. Grabe, Bundok Apo. Napakasarap tignan. Mahilig tayo sa art eh. Dati kasi ang hobby ko simula pagkabata ay drawing. The point ng drawing ko noon ay parang Xerox copy. Pero yun lang, pinabayaan ko yung skill ko na yun dahil pinilit ako ng father ko, foster father, na mag-aral sa eskwelahan na walang architecture at fine arts. So yung bata nagrebelde, hindi nag-aral na maayos, kumuha ng kung ano-anong kurso na lamang. Naging compliance na lamang. So ako kung as parent, ano yung hilig ng anak, portahan mo as long as mabuti. Kasi ako noon high school pa lang ay nakakaipon ako ng malaki dahil maraming nagpapadrawing sa akin. Halos lahat ng classroom section, pati mga teacher ay nagpapadrawing. Kumikita ako, nakakaipon. So malaking opportunity yun. Sana kung nasuportahan yung hilig ko, yung kurso na gusto kong kunin, mas maganda sana. Mas may satisfaction baga.
fulfillment dahil natupad ang gusto mong kunin na kurso. Kasi I'm sure na kung naging architect tayo, kung pinalad tayo mag-architect, ay mas maganda sana yung kinabukasan. Pero I know, lahat naman ng bagay ay may purpose. It's according to God's plan. So ano man ang meron tayo ngayon ay tanggapin natin at magpasalamat sa Diyos. So past is past. Let's move on at adapin. Magpasalamat sa Diyos na binigyan tayo ng mabuting kapalaran, maayos na mga pamumuhay, pamilya, mga bata, malusog. Ayun po, simple living, nag-i-enjoy magmotor. Iyon po ang mahigit sa lahat. So malapit na po tayo sa aming bahay. Nasa Catalunan Grande na po tayo. Mahaba na po ang video natin, hindi ko na pinutol. So maraming salamat po sa pagsama ninyong mga kaibigan sa araw na ito. Thank you very much po. Ingat po kayo dyan. Kung maulan-ulan po sa inyo ay magbaon ng kapote lagi at laging maghanda. So ayun po, maraming salamat at hanggang dito na lang. Paalam.